Sa iba pang balita, 11 patuloy na hinahanap sa gumuhong minahan sa bayan ng Mangkayan sa Benguet. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric. So, Rafi, yung bilang na yan na 11 na pinaghahanap pa sa ngayon ay patuloy pa rin natin kinukumpirma mula sa mga sources natin yung sa PIO ng Benguet Police until wala silang confirmation ay meron pa rin tayong impormasyon na 12 pa rin ang hinahanap. So sinusubukan pa nating alamin yung impormasyon na yan sa ngayon. Samantala, Rafi, kinumpirma ng mga sources natin mula sa Philippine National Police at maging sa Philippine Army na bandang alas 7:30 ngayong umaga hanggang alas 8 ay nag-resume itong search and rescue operations para doon sa mga nawawala pang minero ng Mangkayan small scale mining dyan sa may Mangkayan sa Benguet na napaulit nga na nawawala. Matapos ito yung pag-suspension kagabi ng bandang alas 5 ng hapon dahil sa malakas sa pag-ulan. Nakausap ng ating team si Lieutenant Colonel Eddie Pilapil, ang commanding officer ng 54th Infantry Battalion ng Philippine Army at kasalukuyan nga sila nagagawa ng clearing operation. So makausap natin sila at katunayan ay kasalukuyan silang gumagamit ng chainsaw kanina para matanggal yung malalaking puno. Wala raw ulan at maganda ang panahon sa mga sandaling ito doon sa landslide area pero mabagal daw talaga yung kanilang pag-usad o yung progress dahil sa maputik at mabato ang terrain. Malakas ang current o yung pagdaloy ng tubig doon sa ilog dahil doon sa nangyaring pag-ulan kagabi. Pero kahit papaano raw ay nakakatulong ang ilog para mapalambot yung lupa at mapadali yung kanilang paghuhukay kasi kailangan daw talagang malalim yung kanilang hukayin. Sa ngayon ay marami na daw local volunteers na tumutulong at sa tansya raw ni Colonel Pilapil ay nasa 300 na mga miyembro ng community ang tumutulong sa kanila maliban dun sa 100 na member ng composite team ng Philippine National Police at Army. At naibalita nga natin kahapon bandang alas 2 ng hapon ay isa pang bangkay ang na-recover at nakumpirma nga na ito ay isa dun sa 13 nawawala as of yesterday. Ayon kay Colonel Pilapil, they are hoping, of course, kahit paano raw, na matagpuan pa na buhay ang mga nawawalang minero. Pero hindi raw may kakaila na 3 araw na ang lumilipas. At ayon sa kanya, and I quote, "We are open to all possibilities." Yan ang nabanggit ni Colonel Pilapil. Samantala, Rafi, napag-alaman din natin na sa mga sandaling ito ay kasalukuyan nag-conduct ng aerial inspection gamit ang helicopter ang Office of Civil Defense dito sa Cordillera. Ilaantabayan natin ang resulta ng inspection na yan o na survey na yan, Rafi. So Cedric, hindi rin pwedeng magpasok ng mga heavy equipments para mapabilis sana yung paghuhukay doon sa mga nawawala pa, Cedric? Yes, Rafi, base dun sa mga pakikipag-usap natin sa iba't ibang mga concerned mga officials, walang nababanggit na mga heavy equipment na ginagamit doon. Kung pagbabasihan din natin yung video yung amateur video, yung contributed video na pinagamit sa atin ay puro mga tao at saka mga handheld equipment yung nakikita natin. At gaya nga nung description sa atin mula doon sa highway o sa Halsima Highway o doon sa pinakakalsada ng Mangkayan Town sa Benguet, kailangan ka daw bumaba ang mga 250 meters pababa daw na matrek na lugar papunta doon sa actual site ng landslide na naganap dyan sa Mangkayan, Benguet. At isa nga sa mga factor dyan, bukod doon sa terrain, ay yung patuloy nga na pabago-bago na timpla ng panahon. Kaya raw mahira o na may dagdag challenge para sa mga sa search and rescue operations, Rafi. At Cedric, meron ba tayong nakuhang impormasyon kung kasama yung mga minero? Alam natin marami mga small-scale miners dyan sa lugar na yan. Doon sa mga inabisuhan na umalis dahil nga sa malakas na buhos ng ulan. Alam natin stay sila dyan sa mga bulubunduking bahagi at alam natin lumalambot yung mga lupa dyan. Kasama ba sila sa mga pinalikas, sa Cedric? Kung kasama sila sa nagpatawag ng preemptive evacuation, hindi natin makumpirma sa ngayon, Rafi, kung sila ay lumikas. Pero ang alam natin, ayon na rin sa provincial o kay Governor Fong Juan, noong mga panahon na naganap itong sa kasagsagan ng Bagyong Ineng ay suspended daw lahat ng mining, kabilang na rin itong small-scale mining na activities. Kaya itong mga nabiktima o yung mga itong 13 o yung mga nabiktima nitong landslide ay nandun daw sa kanilang temporary camp houses. Kumbaga nagstay lang sila doon, nag-shelter para sa pagbuhos ng ulan. Sa kasamaang palad nga daw, yung kanilang lugar mismo ay kumbaga na direct hit ng pagguho ng lupa at saka ng putik at ng bato, Rafi. At panghuli na lamang, Cedric, humihingi pa ba sila ng tulong, manpower, para mapabilis pa yung paghahanap dun sa mga nawawalang minero, Cedric?
Sa ngayon, Rafi, nabanggit sa atin ni Colonel Pilapil, napakalaking tulong daw ng komunidad, yung mga residente na nandun sa kanilang lugar na tumutulong ngayon dun sa search and rescue operations. 100 personnel mula sa PNP, local government at saka sa Philippine Army, yung nagtulong-tulong simula pa noong search and rescue operations nung inilunsad ito. No? Pero gaya nga nung nabanggit ni Colonel Pilapil, nadagdagan daw sila ng mga 300. So kumbaga kahit paano naiibsan daw yung kanilang pagod para ipagpatuloy yung kanilang paghahanap. At gaya nga nung nabanggit naman ng Police Provincial Office ng Benguet, ang standing instructions daw sa kanila ay hindi titigil hanggat hindi natatagpuan o hindi nakikita ang yung mga nawawala na mga minero, Rafi. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.